Good day mga Team Meticuloso. For today's episode, ito magiging subject natin, LS2 na helmet. So ano issue nito? Check nyo. Ang daming scratches. Ayan siya, LS2. LS2, lot of scratches times 2. Check natin kung makakaya pa to. No? So ganito rin yung ginagawa natin sa detailing. Papakita ko lang sa inyo yung process. Tapos, ngayon, check natin yung mga hindi na matatanggal. So, highlight na natin. So, halimbawa ito, wala na yung paint nyo eh. Crack na. Yan. So, yan, wala na yan. Itong mga ganito, yan, medyo kakayanin pa yan. Ito, mga ganito, mga talsik to ng pintura eh. Ito naman, sa sobrang kasigaan gumamit, kung saan lang nilalapag. Check natin kung mabubuhay pa, sayang eh. Kasi hindi ko na alam kung helmet ba to o tabo. Ano pa ba ang hindi na magagawa dito? Okay. Decon muna natin o decontamination. Tapos, check natin kung ano mangyayari. Okay, pisahan natin. Game na. So, unang step na ginagawa ko is decon. So, case to case, no? Depende sa diskarte nyo. Ako, ini-sprayan ko lang ito ng APC. Malinis muna ng konti. Tamang brush lang. Parang wala yung konting dumi niya. Para makita din natin kung ano nga ba yung gas-gas tsaka hindi. Mabilisan lang to kung may mga kulang sa ginawa ko. Comment down below nyo na lang. Ayan. Hindi kasi nalilinisan to eh. Dito sa part na to nawawala yung iba, no? Yung iba dumi lang. APC pa lang to Katulad nito, malaman kung dumi lang ba to. Importante kasing malinisan muna siya bago tayo mag-polish. Kasi kung hindi natin ito nilinisan o nilagay ng APC, ang mangyayari, yung lahat ng duming nawala dito simula kanina, mapupunta lang siya dun sa pad, sa polishing pad. So pag napunta siya dun, hindi magiging effective yung pagpapolish natin. Kumbaga, nasa pad yung dumi, tapos kinakalat lang natin ang kinakalat. Tamang linis lang to Video purposes lang. Sa tunay na detailing, bawal to pagka itong madumi. Kailangan talaga as much as possible malinis. Yun yung iba halos nawala eh. Ibig sabihin yung iba dumi lang. Hanginan natin ng konti. Mabilisan lang to So dito, yung simula ng pinakita ko kanina, kung papansin nyo, nawala yung iba. Ibig sabihin, dumi lang siya. May mga natitira. Yung mga natira, yan na yung mga gagawin natin. Katulad nyan. Yung mga paint, yung mga talsik ng pintura, tsaka ibang scratches. So halos wala na ang gagawin, no? Ball-on paint siya. So, ang ginagawa ko dito, since helmet lang naman to at mag-i-involve tayo ng polish, gumagamit ako ng magic eraser. So, magic eraser parang liha lang din to. No? Lalagyan ko lang ng tubig. Tapos, i-scrubbing ko na itong mga to. Ayan, katulad yan.
Kunti-kunti siyang nawawala, no? Parang sandpaper lang din to na ang grit ay nasa 3,000. Sobrang ano lang, smooth lang siya. Makinis. Tutusin, hindi ko na kailangan i-polish to. Kasi baka bukas marami na naman scratch to. Yan. Dito pa lang nawala, no? Luminaw na siya. Hindi lang talaga naaalagaan tong helmet na to. Parang tabo na nga lang. Itong mga to, yan yung mga yan. Mga talsik ng pintura to eh. Hindi ko alam saan nakakuha to. Yan no, sandali lang. So, ibig sabihin, hindi talaga scratch yan. Medyo nag-scratch mark siya, pero nasa top layer pa din siya. So, repairable. Minsan, may nakita tayong mga compound yung pinapahid. Tapos, isang gano'n lang, nawawala. Scam ho yun. Subukan nila ipahid sa ganito kung mawawala yan. Hindi na mawawala to dahil tungkab na yung pintura eh. Wala na siya. Simpleng-simple lang, no? Halos wala pa tayong ginagawa dito. Kailangan ko pa ma-polish to. Parang kailangan lang ito malinisan. So, check natin. Punas ulit. Yan. Kumpara sa kanina, halos wala na. Kita ba? Oh, halos wala na siya. So, bilugan natin o check natin yung mga naiwan. So, mga naiwan dito is ito. Yan, 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 yan. Ito, wala na to. Gawa ng scratch na yan eh. Itong mga binilugan ko to, halos lahat to, puro mga pintura, yung mga talsik ng pintura na hindi na punasan. Sa mga hindi na mare-repair dito, isa to, kasi isa to, cheap paint na to eh, talsik talagang sira na. Tapos the rest, yung mga yan, puro mga swirl marks o yung mga hairline scratches, makukuha na yan sa polish. Halos oxidized lang pala siya, tsaka maraming yung kung saan nilalapag, yung lapag sa ganyan, lapag sa ganito. Kulang sa pag-iingat, masyadong siga. Tapos, ayun na. So, kung kailangan natin gawin is matanggal tong pinaka-pintura niya. So, makukuha ba ito sa polish? So, hindi. Kailangan muna natin manually na kudkudin. O kaya steam kung kaya. Kaso wala tayong steamer ngayon dito, kaya mamanuhin ko lang ng tungkab lang. Parang ganito lang. Dadaan-daanin ko lang kasi baka mag-create pa tayo ng scratches. So dito sa case na to, dahil masyadong matigas ng pintura, ang gagawin natin dito, i-chilluin na natin blade. Pero light lang. Matanggal lang natin yung top layer nung pinaka-pintura. Masyado makapal eh. Ayan. So, pass forward ko na lang kasi masyadong matagal to.
So, yun na, nabawasan na natin gamit itong kutsilyo. So, dito, makikita nyo, meron pa siyang iba-iba, mga konti-konti pa. Kumbaga, binawas lang natin yung pinaka-top layer niya. So, dapat lang ingat kayo sa paggamit na ganito kasi maaaring pag mali yung angle nyo, lalo mag-i-scratch. So, i-angle nyo lang na maigi. Tapos, yung ibabaw lang tatanggalin nyo, yung makakapal lang. So, ayan siya. So, para makita natin, APC natin ulit. Para matanggal din yung mga marka. Kung hindi pa natatanggal, makapal pa yan. Hirap talaga pag natuyo na to eh. Talagang mano-mano mo ginagawa itong pintura. Hindi naman uubra kahit lagyan ko ng thinner to. Pwedeng mapalambot. Pero kung ipapolish ko to, matatanggal na to kasi may initan siya eh. So, ang habol natin, dapat wala na bago mag-polish. Kasi hahawa lang sa polish yung pad eh. Since dahil makapal pa to, subukan pa natin. Lagyan natin ng lubricant. Sa angle lang natin na maayos. Tiyagaan lang. Diba sa kanila? Ito na yung result niya. Wala pa tayong polish dyan. Ngayon, papakintabi na lang natin to. Parang bago na ulit. Play ulit natin yung before, tapos play natin to ngayon. Bago natin i-polish. So, ayan, game, polish na natin. So, nalagyan na natin ng tape, no? Kahit ganito itong helmet na to, ingatan din natin kahit paano. So, makita dyan, halos okay na. Kulang na lang siya sa kintab. So, gagawin natin, papolish natin siya. So, polish natin siya. Bigyan natin ng konting aggressive, DA course, Rupes, tapos bigyan natin ng Uno Protect. Then sa panghuli, syempre, lagyan natin ng protection. So, okay.
So, ayan, natapos na natin. So, bago natin ipakita, teka lang, inabot na tayo ulan, no? Baka hindi nyo ka marinig. So, lagyan muna natin ng protection. So, syempre, love your own. LP graphene spray, syempre. Lagyan muna natin. For all surface, no? Bago natin gamitin, shake well din. Para din may ituro ko sa inyo kung paano gamitin. So, pag nawala na yung mga itim-itim dito sa baba, kasi dito yung pinaka-graphene niya. Spray lang natin. Maganda rito, for all surface siya, kahit matamaan itong mga mat, katulad ng mga ganyan, okay lang. Madami na to. So, gamit tayong bagong microfiber towel, then spread lang natin. Ayan. Then after 30 seconds, pwede natin i-wipe off. Matuyo-tuyo lang siya ng konti. So, paano naman kung lumagpas ng 30 seconds, okay lang. Hindi naman siya yung sobrang tumitigas, katulad ng mga face fork. Ayan. So, habang pinapatuyo natin, ano ba yung mga ginamit natin? So, gumamit tayo ng polisher. Dual action polisher to. May fine pad, tsaka wool pad. Inuna natin yung wool pad, tapos fine pad. Ginamit natin compound, si DA. Force compound, ni Rupes. Tapos, for finishing, Uno Protect. Gumamit din tayo ng maliit na polisher para sa mga gilid-gilid. Ito, yung mga ganyan. Yung mga hindi kaya nung isang polisher natin. Baga, right tool for the right job tayo. Then, ito yung in-sprayan natin, ito yung pinang-spread natin, gamitin natin yung opposite side, yung medyo tuyo. O kaya kung may extra microfiber towel kayo, yun na lang ang gamitin nyo. So ngayon naman, dahil sa maliit lang naman itong binugahan natin, yung kabila na lang gamitin natin. Ayan. Pagkapunas ko, papakita ko na sa inyo. Ayan. Okay. Ito pa lang, parang bago na siya ulit. Kaya na, itatapon ko na to eh. Medyo sinipag tayo. Pwede po pala. Yeah! Yeah! Kung kailangan nyo nito, nabibili ito sa Shopee. Lagay ko, oops! Lagay ko sa description box yung link niya. So, para na makita natin ang buo, sabay natin yung angle ng video. So ayan, ito na siya ngayon. Spotlight pa yan ha. Try natin ibahin yung ilaw. Gawin natin warm. Quality yan, boy. Siyempre. Diba? Hindi na tayo bumili ng bago. LS2 na siya. Kanina, lot of scratches eh. Times 2 pa. So, yun lang. Sana naibahagi ko sa inyo ito ng maayos. Kaya kung may helmet kayo, huwag nyo muna itapon. Baka may salba pa. Maraming salamat mga Team Meticuloso.